Yo, what's up sa inyo mga Tiny Fins? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, mag-fish room update tayo. Ayan. So ito guys, yung papasin nyo, yung lagayan natin ng mga accessories. Magpapagawa tayo dyan ng 3-layer na stand. Tulad nito. So same height, tapos ang pinagkaiba lang, mas manipis lang to. So ganitong size, ganitong mismong size yung papagawa natin stand. Tapos kada layer, pare-parehas ang taas. Tapos ganito lang siya kalapad. So meron tayong ganyan na aquarium. So bali, three layers siyang aquarium. So ngayon guys, bibili tayo na bakal. So gagamitin ng bakal guys, ito, yung makapal pa rin. Para heavy duty pang long term. Tapos in the same time guys, magpapagawa na rin tayo ng aquarium. Or siguro pag nagawa na yung stand, tsaka tayo papagawa ng aquarium. Kasi napa-estimate na natin yung magagastos na bakal, yung size. Kaya ngayon, pupunta tayo sa hardware. So ay guys, samahan niyo ako at para masimulan na natin to. So medyo matagal tong process na to. Siguro abot tayo ng mga 1 week. O siguro lagpas pa, kaya medyo matagal pa to ma-upload tong video na to. So nagsimula tayo ngayong January 10, 2024. O baka by January 20 or January 25, matapos na natin to. So yan guys, balik ko kayo pag nandun tayo sa hardware. So dito nga pala guys, bumili tayo ng bakal at ayan, bilhin natin bakal ay 4 pieces na umabot ng 1,860. At bumili tayo ng cutting disc. At ayan si Kuya, nag-rent din tayo ng tricycle para mabuhat yung ating mga bakal. Hey Jerry! Hey Jerry! Yung pinto! So yun guys, gawa na natin stand, pipinturahan na lang. So anong date na ba ngayon? 16. So ilang araw na nakalipas, kakagabi ko lang galing school, pakita ko sa inyo. So ayan, taas pala nito. Ayos, medyo nagkakalawang kasi nga sa labas na lagay, pero okay na yan. So ayan guys, tapos na ang ating stand, napinturahan na yan. So ito, kumuha tayo ng kaunti dahil mag-repair tayo din sa ating fish room. Guys, tara. So yun guys, natapos na natin to. Ayan. So ang ginagawa ko guys, pinapatungan ko na lang sila. Matulad nito dahil mahirap na rin to tanggalin dito. So papatungan na lang natin para hindi siya masyadong ganun kabilis mag-spread. Pero syempre guys, once na na-cover up lang natin yung yung kalawang, pero mag-spread pa rin yun. So kung ako sa inyo guys, kung may ganito kayong scenario, kung kaya nyo naman tanggalin nyo na. Pero sa akin kasi guys, medyo mahirap na tanggalin to, kaya pinapatungan na lang natin. So dito na lang tayo guys. Ito na lang aking aayusin. Ayan, ito ay isa to. Ayan, ito na lang. So yan guys, medyo malinis na tignan ang ating mga stand. Ayan. So hindi na siya ganun kakalawang. So dito meron pang kaunti, pero yung karamihan naman ay naayos na natin. So kulang pa yung pintura natin, siguro papatungan pa natin sa susunod. Tapos ito guys ay baka ipasok na nila yung stand. So doon muna yan sa labas yung stand, tapos ito ayusin natin to. So ayan guys, balitaan ko kayo guys pag nasalpak na natin yung ating mga aquarium. I mean yung ating stand dito. So yung aquarium natin guys ay ginagawa pa lang. Wala eh. Tutulog yata eh. So itintamp natin yung stand. Adalan pa yung dalawa mamaya. Oo, diba? Syempre. Guys, So yun guys, ayan. Set up na. So isang aquarium na lang yung ating hinihintay.
At ayan, mapapansin nyo guys, sikip na tayo dito. At mamayang gabi pa naman dadating yun. Ayan, mapapansin nyo guys. So mamaya pa naman gabi dadating yun at may pasok na rin ako ngayong hapon. Kaya babalikan ko kayo guys mamaya. Basta set na yan. Tutubigan natin to sa Sabado. Sabado daw. So ngayon ay January 18. So matagal-tagal pa yon. Mga estimate nga sa 20 ko pa matatapos ng project na to. At yung lalagay natin dito mga filter ay malalaman pa. Yung mga isla na lalagay natin dito ay nakaset na. So ayun guys, balikan kayo mamaya. So yun guys, salpak naman natin to. At yun dito sa taas, doon sa labas. At sa linggo pa to matutubigan. Parang sabi ko na yata yan nung last clip. Ito guys, yung isa. So mas malaki talaga to. Ayan. So nasa 80 gallons to. Tapos yung nandun sa loob na dalawa ay nasa 70 gallons lang. So, papatuyin ko muna to guys. So, ito muna ang magiging part 1 ng video na to. Hindi ko kasi alam guys kung ano pang filtration ang ilalagay ko dito, no? Para mas maganda yung water quality ng ating mga isda na ilalagay dito. Nag-decide pa rin naman ako guys kung anong ilalagay ko dito mga isda. Kasi nga, marami tayong pwedeng mailagay. Tapos so, ayun guys, babalik ako kayo sa next video. Tingnan natin kung anong lalagay natin isda. Yung kakaiba naman na siguro, kakaiba. Kaya guys, talagang mag-invest ako sa filtration na ito kasi nga, kung maglalagay tayo dito ng kakaibang isda, syempre, sa upgrade ng isda sa pag-upgrade din ng filtration dahil iba-iba ang pangangailangan ng isda natin. So, ayan guys. So, dito na magtatapos itong video na to. Sana nag-enjoy kayo. Sorry, medyo nabitin kasi nga medyo matagal talaga itong proseso na to. Biruin nyo guys, inabot tayo ng almost 2 weeks bago masalpak pa lang yan. Wala pang tubig yan, wala pang filtration yan, wala pang isda. So, bibigyan ko na tayo na guys ng update. May laman na yan. So, ayan guys. Don't forget to like this video guys and don't forget to follow my page sa Facebook, Tiny Species. Ayan. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. So yun guys, push!